Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Kabanata 386, ang kamatayan ni Tyson. Hindi ko akalaing marunong kang lumaban ng ganito kagaling, sabi ni Tyson. Paano natutong lumaban ng ganyan ang isang tulad mo? Hindi ko dapat ginalaw si Debbie, ngayon ko na lang napagtanto. Habang pinapahid ni Alex ang kanyang kamay sa hangin sa harap ni Tyson, napansin niya na lubos ng pagod ang kanyang kalaban. Ang mukha ni Tyson ay kulay abo, tulad ng abo ng nasunog na kahoy. Sa pampang, isa sa mga kasamahan ni Tyson, si Jack, ang tumayo. "Tumakbo ka," sigaw niya. Natalo at lubos na napahiya si Tyson. Iniisip niya, ako ang leader ng isa sa mga pinakakinatatakutang gang sa buong mundo, pero ngayon, tapos na ang lahat. Hindi ko na maipapakita ang aking mukha kahit kanino. Ginamit ni Tyson ang huling natitira niyang lakas upang umatras. Bagamat mahina na siya, kahanga-hanga pa rin ang kanyang bilis habang umaakyat siya sa gilid ng bangin. May narinig siyang sigaw mula sa likuran niya. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Alex na may halong panunuya. Parang kanya ng bilis ni Alex, hinarangan niya ang pagtakas ni Tyson. Walang sinabing kahit ano, sinubukan ni Tyson na suntukin si Alex sa mukha. Ngunit hindi iniwasan ni Alex ang kanyang kamao, sa halip, madaling sinunggaban ito at pinilipot ng paharap. "Hindi!" Sigaw ni Tyson habang nangingibabaw sa kanya ang pagnanais mabuhay. Pilit niyang hinila ang kanyang braso, parang gusto niyang pilasan ito mula sa kanyang katawan, sa pag-asang makatakas. Ngunit nakita ni Alex ang plano nito, at hinataw ang paa niya sa mukha ni Tyson ng sobrang lakas. Umulandat ang dugo mula sa ilong ni Tyson. Sa wakas, tuluyang natalo si Tyson. Nawalan siya ng hawak sa bato at nahulog sa maalong tubig sa ibaba. Pinanood siya ni Alex habang nagpupumilit sa mga alon. Saglit pa, at nakita niyang inagos ang kanyang kalaban sa ilog. Ang katawan nitong bugbog at walang malay, ay dahan-dahang inanod ng agos. Lahat ng nakapanood ng labanan ay gulat na gulat. "Patay na ba si Tyson?" Tanong ng isang lalaki. "Hindi maaaring mangyari," sagot ng kaibigan niya. "Oo, patay na siya," kumpirma ng isang miyembro ng gang habang tumingin siya sa gilid ng bangin at tumango ng malungkot. Lahat ay tumingin kay Alex na umaakyat pabalik sa bangin. Tumayo siya sa harapan nila, puno ng awtoridad. Natalo niya si Tyson sa patas na laban, at nakuha niya ang respeto ng mga tao. Lahat ay nadala sa nakakamanghang laban ng kanilang nasaksihan, at walang sino mang gustong sirain ang mahiwagang atmosfera. Habang lumalapit si Alex sa kanila, yumuko ang mga tao bilang tanda ng kanilang paggalang. Ang iba pang miyembro ng Blood Brothers ay tahimik na umalis. Si Jack, na labis na nadismaya sa kanilang pagkatalo, ay nanatiling tahimik at hindi naglakas loob na magpahalata. Alam niyang kayang patayin ni Alex ang sinuman sa kanila nang parang dumudurog lang ng langgam. At tama siya. Kung gugustuhin, kayang patayin ni Alex ang bawat miyembro ng Blood Brothers na makikita niya. Pati ang mga reporter ay namangha sa lakas ni Alex. Wala sa kanila ang naglakas loob na lapitan siya. "Alex!" Tawag ni Lindsay. Luminga si Alex, at nakita siya na nakatayo sa di kalayuan kasama sina Rose at Kelly. Ngumiti siya kay Lindsay habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya na may paghanga. Dahan-dahang binawi ni Alex ang nakakatakot na aura na nilikha niya kanina, at biglang muli siyang nagmukhang isang normal na binata. Ayaw niyang patagalin pa ang kakaibang tensyon na nananatili sa paligid. "Anong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Alex nang may malaking ngiti. "Para makita ka," masayang sagot ni Lindsay. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nag-usap si Alex at ang tatlo niyang kaibigan, ngunit hindi niya napansin na naroon din ang pinsan niyang si Nelly. "Mga hangal, puro pagpapaimbabaw," bulong ni Nelly, hindi mapigilan ang kanyang selos. Walang sino man mula sa dati niyang buhay,
bilang tagapamahala ng karinderya ang makakapaghula kung gaano siya naging inggit-era, at mapanirang puri sa paglipas ng panahon. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo, Alex, bulong ni Nelly sa sarili. Inayos niya ang kanyang sombrero, itinatikip sa kanyang mukha. Wala siyang balak na ipakita kay Alex na naroon siya. Iniisip niya, ang bentahe ng pagtatago ng pagmamahal ko kay Alex, kahit gaano kasakit ang nararamdaman ko, kaya kong itago ito at panatilihin sa aking sarili. Para kay Alex, pakiramdam niya ay medyo OA ang lahat sa kanilang paghanga sa kanya. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nagawa niyang ipaghiganti si Debbie. Dahan-dahan siyang lumakad palayo mula sa lugar, iniiwan ang nagkukumpulang tao na masayang nag-uusap. Hindi pa rin nila matanggap na patay na si Tyson. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Tyson sa buong underworld at sa iba pang karibal na gang. Sa kabutihang palad para sa Blood Brothers, agad na bumalik si Jack sa kanilang punong himpilan at kinuha ang pamumuno. Naagapan niya ang pagkawala ng masyadong maraming negosyo o reputasyon ng kanilang grupo. Pero hindi nila maiwasang magkimkim ng galit, iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa kanilang mga puso, alam nila na iisang tao lang ang may kasalanan, si Alex. Sa Baltimore, nakaupo si Art ng mag-isa sa bahay, tulad ng madalas niyang ginagawa mula nang mamatay si Chris. Isang tauhan ng pamilyang Stedman ang naglakas loob na magtanong, kahit nag-aatubili. Ginoo, ano na po ang gagawin ng ating pamilya ngayon? Tanong nito. Kailangan mo pa bang itanong yan? Madiing sagot ni Art. Kahit na ang hinala natin na ang pamilyang Clifton ang pumatay kay Chris, wala tayong magagawa. Bakit naman, Ginoo? Nagtatakang tanong ng tauhan. Tanga. Sigaw ni Art. Hindi natin kayang labanan ang lahat ng tao sa mundong ito. Kung ipaghihiganti natin si Chris, buong pamilya natin ang kailangang lumaban, at wala sa atin ang makakaligtas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.